Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is Wednesday, June 19, alas 12:44 na ng madaling araw mga boss. At ito na naman tayo sa ating ritual, syempre. Ang madugong araw. Lahat pasel, no? Parang 1 week na ata. Pasel ng pasel, grabe. So, ayun na nga guys. Hindi tayo nag-stick kahapon, no? So, ngayon na lang ulit. Tingnan muna natin to ritual, tapos usap tayo kung ano mga pwedeng pag-usapan natin, no? About sa business, sa buhay-buhay. Okay, claim lang muna natin mga boss. After claiming, kung mapapansin nyo, ginagawa ko lagi, ni-stake ko lang yan yung kalahati. Yung kalahati, binibili ko ng RON, yung kalahati, binibili natin ng ni-stake natin sa AXS. So, ayun siya mga boss. Yung 38 niyan, ilalagay lang natin dyan sa sa staking natin sa AXS. Why? So, bagal. Ayun, hindi ko pala siya na-click. Baka makaligtaan nyo rin i-click yan mga boss. So, click nyo lang yan. Ayan. Tapos, hintayin nyo lang. Magtutuloy na yan. Okay, so alright. Medyo yung kasaysayan ng crypto. Yung AXS ngayon, pumapatak siya na 330. Grabe, no? 30%. I mean, 9%, 9.8 yung binaba niya ngayong araw. Ito nga, nagbumaba pa siya kanina, 25. So, ayun mga boss, no? Kung titignan nga natin, pumapatak tayo ng 39 AXS. So, kung 39, ayan, 12 mil pa rin yan mga boss. 12.8 po na lang. So, ginumpitan natin yan. 12.8 times 30 days. 384 pa rin yan mga boss. Pera pa din. Pero nung nakaraan 500 na yan. So, dati kasi nag 715 times natin sa 38 o 39. Yan. Ito tayo per day. So, ang layo pa rin yan, no? Sa 300,000 o 400,000. Alas na nga lahat mga boss. Pero, ayun nga, good thing naman is tuloy-tuloy naman itong staking natin. At yung iba kasi pag mga ganito na nagbagsakan, natatakot, nagbebenta, parang lumalabas sell low, tapos buy high naman. Okay, so alright. So pag ganito, stake lang natin yan mga boss. Stake natin mga 39. Then yung sobra, ibili natin ng AXS RON staking naman. Mamaya yun sa next natin video mga bossing. Grabing bagsak talaga mga boss. Ayan, bumagsak kasi si Bitcoin. Nasa 3 million na lang siya mahigit. 3.7 no. Kaya nagbagsakan siguro. Ang total market cap ay 143 trillion pesos. Ito yung mga nagtaasan, no? Iba pala to si ZK Zinc kay ZKG. Ewan ko ba? Bumili kasi ako dun sa ZK. Okay, sa alright. Ayan, 3.7, 2.3% ang ibinaba. Si Ethereum 3.3. Ito yung best pag-imbesa ng pera itong dalawang to talaga. Again guys, no, hindi po ako financial advisor. Lahat po ng sinasabi ko dito ay pawang pang sarili lang at pang educational purposes lang po mga boss. At mahirap po magbigay ng kumbaga kasiguraduhan dahil lahat po dito may risk kumbaga. Okay mga bossing, ayun na. Panoorin niyo po ang video natin. Today is June 19 mga boss. So ito yung ating channel, Mr. KGB Crypto. Hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa aking channel syempre mga bossing. Okay. Ayan na nga. Meron tayong 836,000 subscribers. So, shoutout sa inyo mga boss. Siyempre, alam nyo na. Mamaya, basa tayo ng comment mamaya. Punta na tayo dito, no? Bakit pa nagbagsakan to mga to? Bakit makikita nyo sa news nyo, si Bitget lang. Grabe, no? 21 lang ako nakabili nito. Pero ilang piraso lang yun. 21, 66 pa rin siya kahit pa paano. Okay, so alright. Okay. News nga natin. Ano ba mga nangyayari, no? Hindi pa rin ako nagbo-view kahit sa X
Sa X pwede ka naman mag-view doon o Twitter. Nandun kasi lahat ng update guys. Pero syempre dito sa Tree of Alpha, makikita mo na dito lahat ng update. Ayan. Delay lang yan ng 5 seconds pero malaking tulong pa rin yan. Ayan yung mga pinagsasabi niyan bakit daw nag-anuhan sila. Kung bakit nagbagsakan yung mga crypto ngayon. No? FTM, memory to meme coin. Uy. 3 question to meme coin round. Ito, basa lang kayo dito mga bossing. Ang budin ng Trump, no? Kaaway na yung dalawa. Lapit na kasi eleksyon eh. Ito, mga partnership. Makikita nyo yan dito kung magaling or maano lang kayo magbasa-basa. At Gala Music, no? So, mga Gala, bumagsak din yung Gala token. Ang dami ko din nun. Halos nakalahati yung portfolio ko sa mga NFT games ngayon, guys. Kasi nga, nagbagsakan sila lahat. Ayun naman yung opportunity to buy ng mga whales. Siyempre. Okay, mga boss. Basta na siguro tayo ng comment, no? Sige, madalian lang to. Okay, so alright. Ayan, refresh lang muna natin. Siyempre, yung mga nagtatanong about businesses, sagutin natin yan, mga boss. Mga negosyante. Okay, so alright. Nasaan na ba tayo? Ayan, nagrahang lang siya, mga boss. Okay. Ayan na siya. Tanggalin natin tong I have not response. Okay. Click natin mga bossing. Ayan. Ang sabi dito, ayan, present boss, one ping. Tanong lang, okay ba ngayon ng mga remittance center at bills payment all in one's business franchise ba? Hindi pabahuli ang lahat dahil may mga online apps na. Para sa akin, no, kasi nung kapanahunan nito, kasagsagan dati, may mga MLM pa dati na ganito, mga networking, yung apps. Meron pa naman yung Express Pay. Hindi ko siya mare-recommend para sa akin, no. Hindi ko siya mare-recommend kasi traditional business to. Tapos, kung alin lang yung market mo, yun ang pwesto mo. Karamihan kasi ngayon, kakompetensya mo na rin GCash, kakompetensya mo na rin yung iba mga bills payment, Maya, etc. Kasi nandun sa loob nila mismo, pwede ka nang bumili, pwede ka nang mag-pay, pwede ka nang hindi ko siya mare-recommend mga boss. Pero syempre again, try ka pa rin. Pera mo naman yan eh. Okay. Pero kung ako tatanungin mo, hindi na ako magpa-franchise niyan para sa akin. Sa akin lang, personal opinion ko po yun. Okay, boss, ano pong insight nyo sa AXS? Malagpasan niya kaya yung all-time high? Sana, para sa akin, oo, kasi naglagay naman ako dyan kahit papaano. Boss, depende kasi guys sa sa NFT game kasi si Ron, yung mga AXS player, napakadami pa niya. Nandyan lang sa Ron, nandyan lang sila naglalaro. Marami na mga laro sa Ron, syempre. Nandyan yung Pixel, Eperon, ang dami, iba-iba. So kayo nang bahala dyan mga boss. Para sa akin, no, kung ako lang tatanungin, syempre. Okay. Kay shoutout sa Roadmap Gaming. Team Patrick, boss, saan po ba makikita kung ano mismo magandang i-flow regarding sa news tungkol sa Ron? Dito lang yun, boss, sa syempre, yung mga may-ari nung Ron, sa Twitter, mapapalo mo naman lahat. Pero sa mga news about crypto, nandito na. Sama mo na yung Ron. Meron din dito ito kasi mga channel ito ng mga connected sa crypto. Ito yung mga news nila. Yan. Sa Twitter naman kadalasan, ayan, mahilig ka lang magbasa ng news. Kasi hindi na ako mahilig dito. Pag may mga biglaang galawan lang sa market, no? Pero pag wala, hindi ako masyadong, syempre, sayang oras ng buhay ko dyan. Okay, mga bossing, ayan na. Shoutout sa'yo. James Watson, 6111. Crypto funds mo lahat yan, Lods, or bumili ka gamit ang hard-earned money mo? Hindi siya crypto funds ko na buo. Pang NFT gaming lang ito mga boss. Ito sa Ron, hard-earned money. Oo, siguro. Kasi matagal na kasi ako sa crypto guys eh. So, negosyante ako pero matagal na ako sa crypto. Ngayon nung sa Ron naman, kung pag-usapan natin yung Ron AXS, marami kasi akong scholar, nasa 2,000 dati nung 2021, kasagsagan ng Axion. So lahat ng funds na meron tayo doon,
from SLP, kinonvert ko sa AXS. Tapos, nung nasa AXS na, ni-stake ko na lang kaysa sa nasa Binance. And then, linipat ko dito sa ano. Yung iba, nandito sa RON. Kakaso kapiranggot lang naman. Tapos, sa staking sa AXS, kahit sundan nyo yung video natin, nasa 153 na yan. Yung ibang video natin dyan, meron pa tayong ano eh, yung parang dual staking dun sa Ronin, ayun tawag dun? Yung may impermanent loss. AXS at saka RON naman yung token ko dun. So, hindi ko na siya ginagawa. Nasa staking na ako ng AXS ngayon at saka sa RON. By the way, may mga video ako dyan. May video ako dyan ng isa kong Trezor wallet. Makikita nyo yun yung funds ko. Again guys, hindi ko pinagmamayabang yun ha. Kayo nang bahalang mayabangan kayo. Buhay nyo yan, mga crab mentality kayo. By the way, again, sa mga kapwa natin Pilipino na umaasenso guys, suportahan nyo na lang. Huwag na kayong maging negative, 'di ba? Marami kasing Pilipino na galit na galit, gigil na gigil sa mga kapwa Pilipino umaasenso, mga boss. Okay, so alright, Miguel Gorospe 6807. Present sir. Tingin mo ba? Bababa pa ba ang ayun, bumaba na 330 na lang siya, mga boss. Again, no. Again, wag nyo po akong gagayahin ha. Kasi risk ko to. Kung mataas ang risk level ko, ikaw pala hindi, onting bagsak lang yung nagpapanik ka na. Siyempre mahirap yun. Pera nyo pa rin yan. Again, pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Marami kasing nag-YouTube, ginagaya nyo. Siyempre, magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Magkakaiba tayo ng magulang. ng kinagisnan. Ng pananaw, ng savings. So, ayun. Pare-pares tayo kumakain ng kanin. Pero magkakaiba yan sa yung risk mo ba? Yung lakas ng loob mo. Again, pera nyo pa rin yan. Sir Instinct present. Shoutout sa Sir Seiya Bochoy Vlog. Nice Lods. Ayun. Okay, pa ba, boss, ang milk tea or mga smoothies na business na nakaraan? Tag-init, malakas siya. Ewan ko lang ngayon, taglamig. Nakita ko lang kasi, nakilala ko kumuha na lang sila ng franchise. Mas kita kaya ganon, or yung mga may-ari na lang ng franchise na talaga kumikita sa ganon. 2 cards sila, bala ko din lang magnegosyong ganon. Then, di ko lang sure if profitable ganon business. After nitong mag-pump ang crypto, magtitipi next year, nagkahanap ng business. Yun. Shoutout sa Sir Jomel Santos, no? Sa mga ganito, no? Kung yes, totoo naman talaga, kumikita yung mga ganyan, franchise owner. So, yung mga franchise owner kasi, siyempre, nandun talaga yung malaking kitaan yun. Siyempre, royalty fee, etc. Okay na din naman yan, mag-try ka mag-business habang bata ka, habang buhay ka, pag may opportunity, grab mo lang. Sa pagbi-business naman, kailangan magkamali ka na magkamali. The more na magkakamali ka, the more nagagaling ka. Hindi pwedeng nag-business ka. Napakaswerte nung ganun, nung nag-business agad, nag-try, tapos successful agad. Ang problema lang nun, hindi pa nila na-try bumagsak. Kaya yun ang mahirap. Pag bumagsak, yung decision making mo kasi, nandun papatatagin ka kasi once na nagkamali ka. Huwag ka lang mag-stop, huwag ka lang mag-give up. Kaya nga okay lang din mag-try ka mag-business kahit maliit lang kapital. Dapat nga ganun, sa maliliit lang muna na kapital. Huwag mong bubuhusan ng sobrang laki ng kapital. Kasi manggigin mo dun experience Dun, para pag na sobrang dami na ng experience mo, pag nag-try ka sa malaking business, yung milyonan na yung kapital talaga, alam mo nang patakbuhin, alam mo nang laruin, alam mo nang galawin, alam mo nang napakarami na ng experience mo. Kumbaga, puhunan na lang problema. Parang ganun, sobrang lawak na ng skills mo. At yes, eto kung milk tea papasukin naman, no? Sa milk tea kasi, dapat meron kang strategy, at least influencer ka rin bilang owner, para pwede kang, dapat kasi dual As a owner ngayon ng mga negosyo, kung hindi ka influencer din, o hindi ka nagbablog, o hindi ka tawag dito, lalo na kung mga food business, syempre yung circle mo dapat maraming influencer. Ngayon nga wala na sa artista, mas mahal na ang bayad sa influencer kumpara sa artista, guys. So, ayun, dapat may strategy kang malupit. Gaya ng milk tea, sabi mo dito, di ba, kung tag-init, paano pag tag-ulan? Dapat hot naman yung ibebenta mo. So, start ka milk tea, tapos may hot din, tapos parang coffee shop style na, tapos may mga konsepto na nakakaiba sa loob. At papasukin talaga. Papasukin ng mga buyer. Again,
Kagaya sa mga businesses guys, no, may mga buwan kasing mahina. Dapat magaling ka maglagay ng promo. Mamomonitor mo kasi kung anong buwan mahina. So doon ka naman gagawa ng pakulo, 'di ba? Para naman pumasok yung mga kliyente. Ngayon sa pag-start naman ng business, isipin mo lagi yung lokasyon, yung mga tao diyan sa paligid mo, yung magiging buyer mo, kung anong taon o edad ng buyer mo nung business mo na yon. Kunyari, milk tea, sino ba mga kumakain at umiinom ng milk tea? 'Di ba? Anong edad? Yung milk tea target mo ba, pang bata ang mga target niyan? Yun ang isipin mo muna. Yung parang survey mo sa lugar. Malapit ba yun sa school, hospital, simbahan, or yung mga pagsimbahan naman to, yung Sunday lang, pag school naman, paano pag bakasyon? 'Di ba? Kung prime location yan, syempre, considering din yan yung upa. 'Di ba? Marami kang i-consider, pero syempre nga, again, kailangan mo mag-business. Kung gusto mo umasenso at yumaman, negosyo talaga. Mag-start ka kahit maliit lang. Mag-start ka kahit maliit lang. Again, kung ang goal mo mag-business, piliin mo kung anong mga businesses. Kung food business ba yan, services, ang dami. Kaya yun. Basta importante guys sa mga pinagsasabi ko, start ka na magnegosyo. Yun lang yun. Start ka mag-business habang bata ka. Sir Jomel, shoutout ulit sa'yo. Tong 0718, Paps, bakit sa EXS sa Tron ka almost nag-stake? Maganda ba dyan long term? Para sa akin lang yun. Yes, nag-stake naman ako sa ibang mga token. Pero dito kasi yung content natin sa vlog na to. Kagaya nito, 365 days na ako mahigit o 1 year na ako mahigit nag-staking sa EXS. Pero parang pang 154 video pa lang natin to, no? Ginawa ko kasi dito sa channel natin, nire-record ko lang siya. So kung titingnan mo, ang dami kong mga araw na hindi talaga ako nag-screen record. Sabi ko mag-screen record na lang ako para at least nakikita ko. Tapos kung may mga tanong sa comment, sagutin natin. Again guys, businessman tayo, negosyante. Pero bago pa ako mag-crypto, 2015 kasi ako nag-crypto, 2016 ako nag-forex. At yun, tuloy-tuloy naman sa ibang businesses ngayon. Pero syempre ngayon pa bull market, mas ako sa crypto kumbaga. Hindi, dito kasi wala kang mga binabayarang tao. Wala kang binabayarang mga empleyado. Hawak mo yung oras mo, mag-hold ako, sa hold na lang. Hindi ako nagte-trading sa crypto guys, no? Sa forex ako nagte-trade. Sa crypto kasi pwede ka rin mag-trade futures, pero napaka-volatile sa crypto. Volatile talaga. Okay, sa alright, Pops, yan nga. Sa AXS, sa Karon, yan. Okay, Nick Arthur Tan, good morning, boss. Good morning din sa'yo, sir, boss. Shoutout sa'yo. Renz Charyu. Boss, idol, mag-as ako. Paano yung transaction na ginawa mo pag nag-withdraw ka ng crypto to cash? Salamat sa sagot. May mga option ka, sir, no? Actually, sa circle kasi, kung nandito kasi sa circle na to at matagal ka na, lalo na ako 2015 pa, nag-mining pa ako, Ethereum mining, nasa 1.8 mining rig tayo, no? May warehouse pa tayo. Patayo pa tayong warehouse para dyan sa mining rig. Ang minamine ko dati is Ethereum 1050 Ti yung gamit ko guys, 12 GPU yun. Kung nandun ka sa circle na yun, marami ka rin mamimit, pati yung transactions, paano mag-withdraw. Again, ang matitip ko dito, may mga option ka sa withdrawal, no? Crypto to cash, kung milyonan, siguro kung daang milyon yan, may mararecommend tayo dyan, yung talagang luggage na withdrawal. Pero kung mga 5 milyon pababa, marami namang option, lalo na para iwas amla ka, iwas doon sa mga transactions na red flag. Number 1, kunyari gusto mo siyang withdrawin ng 1 month, i-designate mo lang yun. Marami naman ngayon, kagaya sa mga exchanger, may mga P2P naman dyan eh. Pwede ka mamili GCash, iba-ibang bank account. So open ka muna ng maraming bank account. At least kung ako kasi may business, kaya hindi red flag yun guys. So, lalo na kung magwi-withdraw ka through bank. Pero pag mga lakihan, hindi ko dinadaan syempre sa ganun. Sa tao-tao tayo. Okay? Kunyari, meron kang 5 bank account or 3 mo na lang. 3 bank account yan, no? So, kung 30 days, hindi, sabihin natin na sa isang linggo ka lang mag-withdraw 5 beses. Tapos, i-divide mo pa yun sa, sa 5 bank account mo or 3. Kung 5 milyon ang target mo, i-divide mo yan sa magwi-withdraw ka kunyari ng sa isang linggo 5 beses, no? Divide mo yan. So nasa 1 million. Ngayon yung 1 million na yan, i-divide mo pa yan sa ilan ba yung bank account mo?
sabihin mong 3. Ayan. So, 300,000 lang. Hindi yan red flag mga boss. O sabihin mo pang or 5. Di ba? 1 million 5. Per week to okay. Divide natin sa sa 5. Ayan, 200,000 lang. So, kung 5 million yung target mo, hatiin mo na natin sa per week yan. Divided by 4. Okay? So, 1 point, lang yan, 1.5. Kung magwi-withdraw ka siguro sa isang linggo, 5 araw, times 4. Ayan siya. 20 days kang pa na-withdraw, no? So, mali tayo kanina. Ayan, 5 million divided by 20 days. Ang withdrawin mo lang per day, nasa 250. Tapos, i-divide mo pa yan sa 5 mong bank account. 50,000 lang mga boss. 50,000 lang yan. Bawat account mo. Okay? So, parang 20 days na withdrawal yung 5 million. Ngayon, kung sobra talagang kailangan mo mag-pump, nakabili ka ng meme token, capital mo lang mga nasa 100,000 at nag 100 million, PM ka lang. Pag mga ganun, million, mga 5 million isang araw, no? 20 million isang araw. May contact tayo dyan para sa withdrawal na ganun kalaki. Okay. Sir Neil, shoutout sa'yo ulit. Ayan. Present, sir. Go agad yan. Ayan. M. Hon Cute, first viewer again. Boss, anong masasabi mo sa Sitaw, no? Ito Sitaw, dahil may IT company tayo, mababa ang security level nito, no? Sa mga affiliate kasi ito, make sure lang pag nandito ka, mataas yung password, combination, at least 16 pataas. Tapos, naka-authenticator ka. Siyempre, open kasi ito sa, sa mga, kumbaga hacking. Lalo na kung, ang mo dyan, mababa. Kasi maraming leads dyan pwedeng naka-open yung mga leads ng mga tawag dito ng mga member, di ba? Mga gumagamit ng Sitaw na yan. So, nasa sayo pa rin yan bilang individual, guys, no? Pero okay naman yan Sitaw. Sitaw.ph yan, di ba? At ayun na nga, mahina kasi ang yan. Basta open siya sa hacking. Okay, mga boss, new views, first view. Ayan, ito lang, hanggang dito lang. Shoutout sa M. Hon Cute. Okay, so alright. Yun lang siguro, mga bossing, ang ating update for today, no? Madugong araw ngayon ng mga, kasi bumagsak si Bitcoin, syempre. Kung bumagsak kasi si Bitcoin, mga boss, isipin nyo na lang, matik lagi yan. Kung bumagsak si Bitcoin, matik, kagaya nito 2%. Halos lahat ang kadalasan mga NFT game ang bumabagsak ng bongga. Pero ang good news naman doon, tsaka mga meme token. Ang good news naman doon, pag nag-pump naman, yun naman yung talaga yung biglang bubulusok ng todo. Oo, si Gala 13%, no? Which AI, ito AI naman to. AI category sila, no? Ayan, iba-iba kasing category bawat token. Ito BRC20. Ito parang YouTube shoot si Tetay. Okay, sa alright mga boss, 400 na lang si no? Ito maganda rin mamili nito ngayon pala. 400 na lang siya, ICP. Para magta times 2 yung pera mo dyan, ilagay ka mga 1 million times 3, no? Again, hindi po yun no? Disclaimer po, hindi po yung financial advice. May ganun kasi ako, guys. May ganito kasi ako. Kaya plano ko ulit bumili. Mamaya try ko bumili niyan. ICP. Ito si AXS nung nag 700 siya, halos nangalahati ang ibinagsak niya, mga boss. So kung 333 yan, 330 kung 8,000 before 331 mo na lang. Bam! 24 times pa. So, mga 1 million na 24 million. Again, no? Ito kasi ang mga sabi nila dito. Kasi iniwanan na siya ng mga player. Kasi nga, yung SLP, wala naman na masyadong
Kano na ba SLP? Lalo na siguro yung bumagsak si SLP ngayon. SLP. Ayan, smooth love potion, no? Ito kasi reward before sa mga tao ba. Okay, sa alright. Ayan, 17 cents na lang siya ulit, no? 18 cents. Tumaas na yan eh. Ayun, no? Nag-30 na siya. Halos nangalahati din siya, mga boss. Third. Ayan, 28. Nag-ano pala yan, 42 nung March 10. Ito yan, no? Mga July yan eh, 2021. Ayan, July. Ayan, 17 pesos. Diyan ako nakapag-start ng scholar. Nananahimik ako sa crypto. Mga kaibigan tayo na, ba't di ka pa member sa sa laro ng Axie? Nag-withdraw ko ng mga puro Ethereum. Pinagbibili ko ng scholar. Grabe, puro pure breed. 400,000 isa. 3 piraso yun, isang scholar. Sabi daw kasi, pag pure breed ka, pag nagpaanak ka, pure breed din. Ayun, puro chapso yan lumabas, mga boss. So, ayun lang, mga bossing. Yan lang siguro video natin, no? Again, shoutout sa mga subscriber natin. Mr. KGB Crypto. I-hit nyo yung video natin, mga notification bell. Follow nyo si Mr. KGB, syempre. At yun lang siguro, no? See you again tomorrow. Thank you. Ito pala yung thumbnails natin. Meron na tayong bumagsak na asset natin. 43,237, no? 43,237. Check lang muna natin magkano na ang natira sa ating yun na siya, mga bossing. Convert na natin sa peso. Magkano ulit? 43,237. 43. Ayan. 43,237, mga boss. Ayan, 14 na lang siya, no? 27 na yan, mahigit 30 na nga yan. Bumagsak lang siya, halos nakalahati talaga. Okay siguro sa inyo, okay sa alright. Yun lang video natin, no? Thank you so much. Follow nyo Mr. KGB Crypto. See you tomorrow. Bye bye.